hindi yung nakaganyan yung paa. Kasi kapag kumabilis yung itak, baka maunang maputol yung paa. Dapat tayo nakalisya. Ganyan po. Para kung sakaling kumabilis man, walang paa may iwan sa gubat. Yan, Ayos, ganyan ayos. po. Para mabilis din siya maputol. Tama. Dito natin iloloto yung halimbawa. Meron kayong dalang bigas. Dito, dapat sarado. Meron din sa kabila. Pag nilagyan ng butas para sa lina ng bigas, sa gitna. Nilalagyan ito ng dalawang taga at isang butas sa gitna. Yan. Ganyan po. Dalawang taga, isang butas sa gitna. At ito yung bilang isang takip niya. Kapag ito'y nawala o nalagay sa gubat, hindi mo na mahanapan lang katakip din niya. O nakasukat din. Hindi katulad sa kaldero. Kapag nawala yung takip, hindi pa ang palitan. Takip lang, arenola. Tama, tama. Pero dito, hindi pwede. Nilagyan natin ang pag-ibig. Ayan. Para hindi malaglag. Ay, At kapag gano'n. magluluto ka na, nakahangko yan o nakapato. Pag nasa gubat ka, gamitan mo na 4 na bato para hindi masunog. Pero kung halimbawa lang, gamitan natin na 4 na steak. Ito po. Tusok mo sa lupa yung 4 na steak para may pato. Ayan. Saka mo, ilagay. Halimbawa, nandito yung dalawang bigas. Kapag nilagyan, para sa akin yung pagkaluto, yung ilalagay na bigas dyan, mula dito sa unang kuko hanggang sa unang tagala. Hindi siya pwedeng sumobra. Kasi kapag sumobra, yung kanin, pag hinango, di mo na makakain. Kasi silaw. Lagyan natin ng tubig. Ito naman po yung tubig ng buho. Kapag nilagyan mo naman ang tubig yan, dapat ang ilalagay, mas marami, kaysa pa nilagay na bigas. Sasako yung pagkaluto niya. At kapag ibabalik yung kanyang takip, isuot yung dulo ng itak sa ginawang pag-ibig, tapos dahan-dahan siya kunin. Lagyan mo siya ng ganyan. Bigyan mo na maliit na lock sa ibabaw. Ayan, para hindi malaglag yung kanyang takip. Kahit na magkakaroon pa siya, o walang paano sa gubat, makastab, hindi siya malalaglag kasi nakala. Dito, nakasiksik. At sa kabila naman, nakaipit. Kaya, posible siya malaglag. Galing. Halimbawa, meron kang dalang gulay, isda o kaya karne. Hiwa-hiwain mo maliliit. Pasok ko dito. Alam ko dito, sinigang sa buho. Sa gubat, may tinatawag na ligaw ng maasim na pinangahalo para maging sinigang. Sabayan niyo ang pagluluto. Kumuha ka na sama ng kahoy, kagaya ito. Pato mo na ganyan, para hindi matapon. Siyempre, tusok natin sa lupa. Ayan. Sabay na ang maluluto, yung sinigang at yung kanin. Kung wala ka naman dalang baso, gumawa ka na lang ng ganito. Hindi nga lang siya pantay, katulad ng baso sa bahay. Kaya po hindi pantay at allowance para yan sa may matao sa ilong. Para pag uminom ng tubig o umigop ng sabaw, di ba tayo ilong na matangos kasi may allowance. At yung pulis naman, ang korpos, walang lamesa sa gubat. Hindi siya makakatayo. Pag may pulis, tusok mo lang ng ganyan sa lupa. Nakatayo agad, hindi siya matutumba. Kung halimbawa, wala kang dalang kutsara. Pero kanyo, spoon at yung kabila ay fork. Dito, pagkong sa karne. Pag tapos na kumain, pwede siya gawing coating sa gibe. At pwede din yan, kung tagal na, pwede sumiksik sa kuko. Malinis yung kuko mo. Pag nilagyan ng kulang yung tulo, kaya kumpin mo ng ganyan, pwede sa tenga. Tatanggal na kupuli. Malinis din yung tenga. Mahaba po yan. Kasi sa kuba, isa makati. Halimbawa, makating likod. Pwede gawin pang kamot. Ganito mo. Tapos yung makating likod. Dahil yung kutsara ay focus po yan. Kapag